Ayaw mag-install ng GPU driver kung anong pwedeng gawin. So ito nakikita nyo, nagtatry ako mag-install ng AMD driver. Kaya lang, na-receive natin itong error, no? Detection driver error. Papakita ko ulit, yan, exit natin siya. Ang ganito yung nangyayari. Kunyari, ito, kasi ito yung install natin. Yan, pagka-install natin, yan, malabas siya, ayaw niyang ayaw ma-install yung driver natin. So, isa sa mga reason niyan is pwedeng yung kasi ito naka Windows 11 na ako, no. Itong in-install kong GPU is hanggang Windows 10 na lang yung support. Pwedeng kung gusto niyo is gagamitin niyo itong OS na to, no. Magro-rollback kayo ng imbis na Windows 11 gagamitin niyo, babalik kayo sa Windows 10, no. Windows 8 yan na kasi yan na lang yung supported drivers niya. Although, pero dito, papakita ko sa inyo na kahit na Windows 11 na tayo, is may way pa para matry natin kung gagana yung drivers na to, no? Kasi usually, ang usually naman yan, Windows 10, pwede pa yan sa Windows 11 mo. Kung madedetect dito sa gagawin natin, no? So, papakita ko paano natin kung anong pwede natin gawin. Next na. Doon nakikita itong Windows logo na to, i-right click nyo yan. Yan, pupunta kayo dito sa Device Manager. Yan. Punta nyo dyan sa Device Manager, punta kayo dito sa Display Adapters. Yan. And kung may nakikita kayo dito, may AMD Radeon, may naka-install na driver. Kasi meron pa ako isang drivers dito na in-install. Pero itong isang drivers ay ayaw gumana kasi may gusto akong itry na mas updated, no? So ito, usually kapag hindi pa naka-install yung driver nyo is patay yung Microsoft display, parang ganyan, parang yung kunya wala kayong driver, no. So ito, dahil mayroon akong AMD drivers na naka-install na luma, may naka-install dito ng drivers. Pero papakita ko sa inyo kung anong pwede nyo gawin. Kunyari, naka Microsoft display adapter pa rin kayo, same pa rin naman, no. Pupunta kayo dito, ang gagawin nyo lang is so right click nyo lang, tapos update drivers. And dito kayo sa may browse. Kunyari, kailangan yung na-download nyo ng na drivers, no? Kasi mayroon na kayong drivers. Pagka nag-search automatically nyo for drivers, usually yung sa Microsoft drivers yung nyo, no? I-install nyo. So sa GPU, mas gusto natin yung drivers natin yung mismong galing sa no? Sa website ng AMD o kaya Nvidia o basta kayo kung yung display driver nyo. So dito yung click natin kasi mayroon tayong din-download. Tapos iba-browse nyo kung saan yun na nakalagay yung drivers nyo. So yung sa akin nandito sa C, tapos yung ayan. Kaya nakikita nyo may dalawa, no? Kasi itong isa, ito yung naka-install ngayon. Ang gusto kong itry itong itong non-WHQL kasi parang mas bagong siya. Kasi 16.2.1 siya kasi yung naka-install ngayon is 15.7.1, no? So itong at least beta pa tong na drivers pero gusto ko siyang itry. So parang gusto ko siyang i-try, pwede mo pa rin siyang install. Yan. So ito, isa-select ko siya dito. Yan. Pagka-select nyo, yun. So nakikita nyo dyan. Ang gagawin nyo lang sunod is next nyo. Yan. So yan, mag-install na siya ng drivers. Kasi may madidetect niya naman kung may compatible na drivers. Yan. Pag may nakidetect siya ng compatible drivers, mag-install siya. Yan. Kaya nag-aan lang siya, no? Normal yan, di ba? Pagka nag-update ng drivers, nagba-black screen. Yun. So, nag-install na siya ng driver. Ayan. So, Windows has successfully updated your drivers. No? So, na-update yung drivers natin. No? So, same thing rin naman yan. Ang maganda dito, ang alam ko dito is, pwede ka naman dito mag-rollback. Yan, kunyari, sa properties, pupunta ka lang sa may driver. Yan. Pwede mong i-rollback kung sakali may problema yung drivers na na-install nyo, no? Yan, pwede mong uninstall. Yan. Pagka ni-rollback mo siya, yan. Pwede mo siyang kung ano yung previous driver may babalik mo naman. No? So, yung maganda dito sa device manager. No? So, yun lang guys. Maraming salamat sa panood. Sana may natutunan kayo. Please like and subscribe sa ating channel.